Magandang umaga po at maaari po kayo magsitayo at tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Purihin natin siya sa pamamagitan ng pag-awit. Awitin po natin, papurihan ang Diyos. Sa Tagalog po tayo. Sige po, awitin po natin. On the first verse now, ready, sing. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinuho ang mananako. Ang buhay niya'y kusang inialay. Pinto ng langit sa ating binusay. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa ngalan ni Kristo, lamang sasalay, tinubos na tayo. Ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa ating ay nagpapamat. Ang bawat pananalig ng maimtim, patawad ng Diyos, tunay na kakamtin. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos na tayo. On the last verse. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang katatamasan, kung si Kristo ay atin nang makita. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos na tayo. Amen. Pangunahan po tayo ni Brother Press sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat. Unang-una, tinubos na nga po kami sa ating mga kasalanan. Maraming salamat sapagkat di magaang bagay ang ginawa niyo. Napakalaking sakripisyo upang kami magkaroon lamang ng kaligtasan. At kami ngayon po ay nagkakalikot upang sambahin ka, upang papurihan ka, upang pasalamatan ka, Panginoon. Nawa ay maging katanggap-tanggap sa inyo ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, ang aming pagkataas sa inyong napakabanal na pangalan. Maraming pong salamat sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Maaari po kayo makaupo. Awit pa po tayo ng isang awitin, ang pag-ibig ng Diyos. O sa English po, Amazing Grace. Sige po, awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay tumubo.
magandang umaga po sa inyong lahat. It's good to see you all this morning at ako'y nagpapasalamat sa pribileyo na magkasama-sama muli tayo at makapanambahan tayo sa Panginoon. Well, our announcement this morning, sa umaga pong ito, kagaya na bagit ko last week, magsisimula po ako ng series of lesson, no, na may kinalaman sa syncretic religion, yung tinatawag nating halong-halong paniniwala ng syncretismo. Magbibigay muna ako ng pundasyon mamaya and then we will proceed that sa mga darating na mga linggo. And then this afternoon, continue pa rin po tayo rin sa series of lessons natin sa Mahal ni Kristo ang Iglesia. Dapat tayo rin. Actually, napag-usapan itong mga nakaraang linggo, yung kailan nga ba itinatagang Iglesia. At kasi isang debate ito sa Kristyanismo, no? Pero hindi naman to major doctrine. Ganun pa man, mas magandang makita natin yung ebidensya na sinasabi ng Biblia kung kailan nga ito naitatag. Ang iba kasi sinasabi ito sa Lumang Tipan. Lalong-lalo na rin sa mga Reformed friends natin, Reformed Baptists, no, that it started during the time of Adam. Yung iba naman, during the time of the early ministry of the Lord Jesus Christ, habang lumalakad pa siya rito sa lupa, ini-start niya ng iglesia. Of course, ang iba naman, during the time of Pentecost, at ang iba, during the time of Acts chapter 13, no? Ito, may kinalaman naman to sa mga hyper-dispensationalism na ang belief lang nila, ang pwedeng basahin na aklat sa New Testament ay sunat lamang ni Apostol Pablo sa iglesia, no? Yung mga epistle ni Paul, in which actually napakahalaga ng epistle ni Paul, no? It has major doctrines on the church, pero ang makikita natin, sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So mula Genesis hanggang Revelation. Though ang emphasis po natin, kung church age ang pag-uusapan o panahon ng iglesia, ay ang bagong tipan, pero ang buong Biblia po ay otoridad mula sa Diyos. Okay? And then every Wednesday night, meron po kaming pag-aaral na ginagawa rin at inaanyayahan ko kayo dun sa tinatawag nating parables of the Bible. Usually, napakaraming parables sa New Testament sapagkat ito ang isa sa mga teaching method na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo para maturuan niya ang mga tao. Dun sa mga interesado, they will learn the meaning of parables. Doon sa mga usi o yung usisero, no, na sumusunod lang talaga dahil gustong kumain at saka na-enjoy sila, parang na-entertain sila kapag gumagawa ng himala si Jesus Christ, they will not understand what parable means. Magiging malabo ito sa kanila. Ganun pa man, ito'y naglalaman ng magagandang aral na may kinalaman sa katotohanan sa buhay ng isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. So every Wednesday night po yan. So ako'y nagpapasalamat na kasama kayo last week sa ating hapag ng Panginoon. Lord willing, sasagawa na lang po natin ito muli, no, ng quarterly, Lord willing, by April. No? April, I think last week ng April is matataon din, actually third week. No? Ito'y anibersaryo ng ating church. Ilang taon na Kuya Rapi? Ikasyam na taon? Tama, ikasyam na taon, no, ng gawain simula nung dito sa Kalumpang pa. Okay? Biyaya ng Diyos yan. Actually, hindi pa Baptist ang pangalan nito noon eh. Hindi ko lang alam kung inabot mo, Korea rin eh, no? Nang pangalan niya Christ Gospel Fellowship pa, no? Christ Gospel Fellowship. Do binubuo ito ng tawag dito, same-minded men and women na mga Baptist, and then it was organized by Pastor Baker, base ro sa ating history. So, biyaya po ng Diyos yan. Dumating ako sa gawain nang ito'y ikalawang taon ng pagkakaorganisado ng gawain. So, sa April po yan. Last year, hindi tayo nakapag-celebrate kasi naka-lockdown tayo lahat. No? Kaya ang ginawang paraan lang natin ng celebration ay virtual. Ganun pa man, ina-acknowledge natin ang pagtataguyod ng Diyos ng kanyang gawain dito sa lugar ng Marikina. So, baka sa April na rin po natin isa katuparan yung simula ng pagiging quarterly ng ating paghahapag ng Panginoon. Okay? And then, pagkatapos po nito, ang announcement ko, please be here sa February 28. Wala po ako rito sa February 28. I was invited to speak dito po sa isang gawain sa Cogeo Community Bible Baptist Church under Pastor Dan Cruz. Naging estudyante ko po ito dati sa Santa Mesa. And then he has a good church there.
mag-speak po ako ng 5 solas doon kasi struggle niya rin doon. Ano ba sabi niya? Pastor, ano ba itong solas? Mostly, yung 5 solas na yan, matagal na rin paniniwala ng Baptist yan. Diyan din nakapundasyon yung mga paniniwala natin in which nabigyan lang emphasis during the time of Reformation. Yung tinatawag nating sola scriptura, scripture alone, or Biblia lamang, kasulatan lamang, sola gratia, grace alone, sola fide, faith alone, and sola Christus, which is Christ alone, and soli Deo gloria, to God be the glory alone. So, paniniwala rin naman po natin yun, no? Ganun pa man, sa Reform view, binibigyan nila ng emphasis yun. Sa atin, if you, I'm a fundamentalist, no? A fundamental background in which Bible Baptist churches and fundamental churches believe in the fundamental teachings of the Bible. At kapag sinabing fundamentalist, ibig po sabihin ito, fundamental teachings of the Bible, yung virgin birth, bodily resurrection, Bible is the Word of God, yan, mga fundamental teachings po yan. At ang pagkakaiba lang ng mga Baptist, yung association na kung pinagsasamahan nila. Pero kapag sila isang Baptist at naniniwala po sila sa fundamental teachings of the Word of God, lahat po yan madadaanan. Bukod pa ron, no? Sa tinatawag nating Baptist distinctive natin, kasi yung mga fundamental teachings na pinaniniwalaan natin, we share that with other beliefs as well. Hindi lang naman tayo kumahawak nun, no? Kahit hindi Baptist ang affiliation mo or denomination mo, ang iba naniniwala rin naman sa Trinity. Naniniwala namin din sa Bible is the Word of God. Naniniwala rin sa salvation by faith, by grace through faith. So, we share that with other Christian groups as well. At ako po yung naniniwala, no, na regardless of what we call this affiliation, no, if we believe in the fundamental teachings of the Bible, ang common denominator natin lahat ay yung gospel. Isa tayo dahil kay Kristo at bahagi tayo ng kanyang katawan. Kaya nga lang, may mga pangkating pananampalataya, ang mentalidad exclusive lang, na kinakailangan kami lang. Well, hindi po natin paniniwala yon dahil cultic yung ganung mindset. Hindi mo makikita sa Biblia yan. So, well, sundan po natin ang ating mga pag-aaral ng Biblia. In the long run, pinaghahandaan ko nga rin po na kung magkakaroon pa tayo ng sapat na panahon, nais kong magsagawa ng virtual Sunday school. Kasi wala talaga yung Sunday school natin, no? Dahil ang mangyayari kasi kung babalik tayo sa dating sistema, Sunday school, and then yung services natin, pagsasama-samahin lahat natin yung service natin, mawawala yung social distancing natin. Maybe in the future po, no, na kung saan sa hinaharap na kung saan ay kung na-vaccinated na lahat tayo at malinis ng hangin, ika nga, at yung threat ng COVID-19 nakalimutan na ng tao. I think maybe that's the time that pwede na tayo magsiksikan. Okay? Isa ito kasi sa mga nagiging hadlang at ayaw din naman natin sumalungat sa itinakda ng batas. That's why we still observe what we call minimum health protocols na protection din, hindi lamang sa bawat isa at protection nyo rin para sa inyong kapwa. Okay. We have a visitor this afternoon at this morning at ang layo pa ng pinanggalingan nito, Pansol, Laguna, no? May dala ka ba Pansol? Ang bisita natin si Romeo Dick Peronce. Asan ba si Romeo? Ayan. Maraming salamat sa iyo, no? In spite na napakalayo mo. Barangay Pansol. Kalamba, no? Ang layo pa. Pero salamat, nakabisita ka rito. At meron pa ba? May bukod pa sa bisita natin ngayong umaga? Okay, so kung wala na, aawit po tayo ng awit pagbati. Tatawagin ko yung tagapagpaawit natin ngayon, si Brother Erwin. No, ito ang isa sa tagapagpaawit natin. Minsan, mababa lang ang boses nito pag umaga. Rod Stewart ang boses. No? Pero pag hapon, Frank Sinatra to. Sige po. Tayo po tayong lahat. Kabayan po natin ang bawat isa. Awitin po natin Romans 5. Shed
manatili po kayo nakatayo. Good morning. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 20. Babasahin po natin ang salitan from verses 1 to 17. Exodus chapter 20. Ibinigay ang 10 utos. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkakaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa itaas, o nasa lupa, sa ibaba, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Ngunit, pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi papawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o anumang bagay ng iyong kapwa. God bless the reading of the word. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Let us pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, Ikaw na makapangyarihan, soberano at dakila. Ama, nagpapasalamat kami sa pribileyo sa umagang ito na makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Isang mahalagang pagkakataon na nagkatipon ng iyong mga anak upang sa gayon aming pagpiestahan ang napakahalagang salita mo na siyang gagabay sa aming buhay. Ama, dalangin ko sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kami gabayan ng iyong banal na Espiritu upang matutunan namin ang mga aral na makatutulong sa amin kung paano kaming lahat bilang iyong mga anak ay magiging tapat sa iyo at makakasunod sa iyo at gagawin ang iyong kalooban sa mga oras na nalalabi namin dito sa lupa. Patnubayan mo kami, O Diyos, kausapin mo kami sa pamagitan ng iyong salita, sumbatan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa mga kasalanan namin sa aming mga buhay at higit sa lahat, Lord, maitanghal namin at mawalhati namin ang nag-iisang Panginoong Hesukristo na siyang namatay sa amin sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na muli. Salamat po sa iyong mga anak na narito sa umagang ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Marami pong salamat maging sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, kagaya po ng aking nabanggit sa inyo, atin pong pag-uusapan
yung tinatawag nating katuruan ng syncretismo. Pero bago po yan, nais ko po munang magbigay ng pundasyon sa inyo na may kinalaman sa ano ba dapat ang ating katuruan. Ganon din naman kasi ang naging paniniwala ng mga Hudyo, no? Nang sila'y binigyan ng batas ng Panginoong Diyos. Kaya ang magiging mensahe ko po ay magmumula sa Exodus 20:1-4. Actually, 1 to tama, o iikot lamang po ito sa 1-4, no? Sapagkat dito po tayo magsisimula. 1-6 rather, okay? Exodus 20:1-6. Binasa na po natin kanina, ito po yung 10 utos ng Diyos na makikita natin sa Biblia na kung saan nahahati po ito doon sa tinatawag nating mga utos na may kinalaman sa relasyon ng tao sa Diyos, yung 1-4, at yung mga utos na may kinalaman sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa, which is from 6-10. At doon nga sa utos ng Diyos na may kinalaman sa kanyang kapwa, nagsisimula ito sa ating relasyon sa pinakamalapit sa ating buhay, ang ating mga magulang. Pero sa usaping ito, sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin ay ang may kinalaman sa huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa atin. May outline po rito. Ipakita muna natin yung outline, no? Okay, ito pong outline. Actually, 7 yan, no? Babasahin muna natin ang pagpapakilala ng Diyos, ang pagkilala ng Diyos, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos, ang pagsamba ay dapat sa tunay na Diyos lamang, ang pagbabawal na sinabi ng Diyos, ang paghatol sa mga namumuhi sa Diyos o napopuot sa Diyos, at ang pagpapala sa mga taong umiibig sa Diyos. Kaya lang matatalakay lang natin sa umagang ito yung isang point lang, sapagkat bawat point nito ay mahalaga at mahaba po, no? Ang nais kong munang makita ninyo rito ay yung pagpapakilala ng Diyos, no? Dito sa Biblia makikita natin sa Exodus 20 rather, no? 1-6, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkakaalipin. Dito ay pinakikita, no, yung pagpapakilala kung anong klase at sinong Diyos ang sinasamba ng mga Hudyo, no? Una, nais kong munang makita ninyo, sino nga ba siya? No? Doon sa ating subpoint, no? Sino nga ba siya? Unang-una, ang makikita natin dito, siya ang Diyos na umiiral magpakailanman. Yung salitang Lord dito na makikita natin, yan po nang galing yung tinatawag nating tetragrammaton na Yahweh, YWHW. Ito pong salitang ito ay hindi mababanggit sa ating pagsasalita dahil ang sulat po ng mga Hudyo ay puro ano lamang po, puro consonant, wala pong vowels. Ganun po ang Hebrew language, no? Wala po siyang vowels. Depende nga lang po sa context kung anong makikita mo, kung ano ang ilalagay mong vowels doon. At ang makikita natin dito, no, maging ang mga Hudyo, instead of using the name of Yahweh, hindi pa rin sila tiyak kung ito nga talaga ang pangalan, hindi nila binabanggit to, kundi tinatawag na lang nilang master. Pero kung King James Version ang ginagamit mo, no, kapag yung capital L-O-R-D, nakita mo yan sa King James Version, yan yung tinatawag nating particular name of God. Okay? Yung Elohim, that is the general name of God. Kasi yung word na Elohim, ginagamit sa tunay na Diyos yan, ginagamit sa tao, ginagamit sa anghel, ginagamit din sa diablo, yung word na Elohim. Okay? Depende sa context. Pero kapag ginamit yung capital L-O-R-D, especially sa King James Version, indicator to na ito yung pangalan ng Diyos na ibinigay niya sa kanyang mga tao. At makikita natin ito yung Panginoon na sinasabi ng Biblia na ang ibig sabihin nito, ito ang eternal na Panginoon, ito yung self-existent one na Panginoon na ipinakikilala ng Diyos bago pa man likain ng sanlibutan ito na siya ang makapangyarihang Diyos. At alam natin sa Exodus 3:13-14, kung inyong makikita, sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel. Isa ito sa mga excuses niya kung bakit ayaw niyang sumunod sa Diyos At sasabihin ko sa kanila, sinugo ako ng inyong Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan, anong sasabihin ko sa kanila. If you will study the book of Exodus, lalo-lalo na yung pagtawag ng Diyos kay Moses, may 5 excuses si Moses doon. At isa lang ito sa mga excuse na sinabi ni Moses. Anong pangalan ang ibibigay ko doon sa mga tao mo na talagang ako nga'y sinugo mo? At ang sagot sa kanya ng Diyos,
sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. So, itong pagpapakilala niya, I am. At ang makikita natin yan, kinumbine niyan doon sa I am the Lord na sinabi sa Exodus 20. At alam niyo ba, ito pong word na I am na ito, 8 times the Lord Jesus Christ used this in the New Testament. At every time na ginagamit niya ito, na talagang nanggagaliiti yung mga Hudyo sa kanya. Dahil alam ng mga Hudyo, yung salitang I am, sagradong salita to, at ang gumamit lamang nito ay walang iba, kundi ang Diyos sa lumang tipan. Kaya nga doon sa 1:58, sinabi sa kanila ni Jesus, ang kaharap dito na yung ating Panginoong Kristo, mga Pariseo, no? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. At ang naging reaction nga nila rito, talaga violent reaction. Kumuha ng bato para ipukol kay Kristo, para patayin. Bakit? Pamumusong yung ginawa ni Kristo. So dito makikita natin, the only person can claim the claims of God in the Old Testament, no, is the Lord Jesus Christ. If He is not God, how come He is able to claim those claims? No? Kasi hindi mo basta-basta makiklaim yan. Walang Hudyo ang makapagsasalita katulad ng mga pag-ako ni Kristo sa bagong tipan. Okay? At ang makikita natin, no, yung salitang ako nga, ito ikinabit ng ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili. Na ang pagpapakilala nga, ako nga, yung nasa lumang tipan. And then, makikita rin natin sa John 20:27-28, na kung saan ito yung eksena naman, na nung panahon ni Tomas, inacknowledge niya ang ating Panginoong Kristo na Panginoon, na hindi ibig po sabihin dito ng Panginoon, no, na sir o kaya boss, bagamat in some context, ganun po ang ibig sabihin nun, no? Panginoon, sir o kaya boss. Pero dito, ginamit yung word na Panginoon objectively na ang ibig sabihin Diyos na tumutukoy sa Diyos sa lumang tipan. Na magkagayon, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayanin, kundi mapanampalatayanin. Sumagot si Tomas sa kanya at sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Okay? Ito naman ang pagkilala ng alagad ng ating Panginoong Kristo kung ano talaga ang kalagayan ng ating Panginoong Kristo na isang malaking pagkakataon din sa ating Panginoong Kristo kung hindi talaga siya Diyos, na sabihin, Tomas, mali ang statement mo. Tama po ba? No? Tomas, wag mong sasabihin yan dahil isa lamang ang tunay na Diyos. At ang makikita natin sa bagong tipan, mga kapatid, maraming pagbanggit ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo na pantukoy sa ating Panginoong Kristo bilang Diyos. At lahat ng pagbanggit na yon sa ating Panginoong Kristo ay inaako ng ating Panginoong Kristo. Dahil nga, siya ay Diyos. Actually, dalawa lang ang tatlo pala ang pwedeng bagsakan doon sa mga statement na ito at pag-ako ni Kristo. It's either si Kristo nanloloko at sinungaling siya, hindi siya Diyos, dinadaya niya lang mga tao. It's either si Jesus Christ loko-loko o talagang ilusyonado siya, na akala niya Diyos siya, hindi naman, or it's either si Jesus Christ totoo. Kung naniniwala ka na si Jesus Christ ay totoo, dalawa rin ang babagsakan mo. Paniniwalaan mo ba siya o hindi mo siya paniniwalaan sa kaligtasan? Tuloy po tayo. Sino nga ba siya? Yung Diyos na nagpapakilala. Susunod po rito, siya ay Diyos na manlilikha. Kapag pinag-aralan niyo po ang Genesis hanggang Leviticus, no? Sa biblical theology, at lahat naman tayo pwede mag-aral nun, lahat kayo pwede mag-aral nun, at sa pagbabasa nyo ng Biblia, makikita nyo may progreso. Okay? May progress of theology, or may progreso. Kapag sinabing progreso po, as time pass by, iba-iba po yung pagpapakilala ng Panginoong Diyos sa kanyang sarili, nagpo-progress. Sa Genesis po, makikita natin, si Moses din ang sumulat, na ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang manlilikha. Actually, siya rin ang lumikha ng mga tao at siya rin ang lumikha ng bansang Israel. Kaya binibigyan natin pansin dito na ang Diyos na siyang manlilikha. Hindi lamang ang Diyos bilang pre-existent one na hindi mo makikita sa lumang tipan, na ipinakilala naman niya ang kanyang sarili sa Exodus. At meron pang karagdagan pagpapakilala ang Diyos na ginawa sa Book of Exodus. Na kung saan makikita natin, mga minamahal,
makikita natin, as you study the Word of God, there is what we call progress of revelation. May mga bagay na hindi sinabi sa bagong tipan na sinabi naman sa lumang tipan na sinabi naman sa bagong tipan. May mga bagay na sinabi sa Genesis na dinagdagan pa at binigyan ng karagdagan upang higit nating maunawaan, no? Sa malaking kaparaanan kung sino ba yung Diyos na ating sinasamba. Well, dito, nais ko lamang makita ninyo, no? Sa pauna, ipinakilala niya ang Diyos niya bilang isang sarili niya, Diyos na manlilikha. Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Genesis 1:31, ito yung katapusan ng kanyang paglikha. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti at naghapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Actually, ito yung pagkatapos ng paglilikha ng Diyos, no? Nung ika-6 na araw. Tapos na ang paglilikha ng Diyos. At makikita natin, napakaganda at napakabuti ng kanyang nilikha. Of course, kasama rito yung mga anghel ng Panginoon, na nilikha ng Panginoon, na hindi nakikita. Sa bagong tipan, ang paglikha naman, kinabit sa ating Panginoong Jesucristo, no? Bilang agent of creation at kasama sa paglikha ng lahat ng bagay. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, referring sa ating Panginoong Jesus. Colossus 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang, dito makikita niyo yung karagdagan, no? Ano ang goal ng lahat ng bagay na yan, sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. No, ibig sabihin, lahat ng bagay na nilikha para sa Diyos at sa kalulatian ng Diyos. At ganun din, sakop tayo bilang mga tao. Yan ang pangunahing role natin, is to give glory to our God who created us. Our Lord Jesus Christ, mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ibig sabihin, sa realm natin ngayon, no? Ito yung material world na nakikita natin. Pero nais kong sabihin sa inyo, hindi lamang itong nilikha ng Diyos. May mga bagay na nilikha ng Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata. Na Diyos lamang nakakalam at Diyos lamang nakakita. The spiritual world. Okay? Actually, wala naman ditong nakapunta sa langit at bumaba at sinabi, nakita ko na yung nilikha ng Diyos doon sa langit. Abay, napakaganda. Ang hirap ng i-describe ang langit sa bagay na panlupa. Sapagkat yung nasa langit, all perfection andun lahat yata na may kapintasan na makikita mo, meron dito sa lupa Pero all the perfection, nandun sa kalangitan. Na ang hirap ikumpara kapag i-describe yung langit. Pero by faith, we know that this is the destination na balang araw patutunguhan natin sapagkat yun ang sinabi sa atin ng salita ng Diyos. And then, ano pa ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili? Hindi lamang siya ang Diyos na masasabi natin ang Panginoon, ang Diyos na umiiral magpakailanman, na pwede natin pagkatiwalaan, na alam ang ating ginagawa past, present, and future, at maging ang ating patutunguhan, siya ang Diyos na lumikha sa atin, na bilang mga tao, abay dapat mag-ukol tayo ng tamang pamumuhay sa harap niya, at ang kanyang layunin sa kanyang likha ang dapat nating hanapin. Pangatlo, siya ang gumagawa, ang Diyos na gumagawa ng tipan. Mula pa ng Genesis, makikita natin yan, no? Ipinagpatuloy yan hanggang sa kaduluduluhan, no? Hanggang Revelation, dahil alam natin may plano ang Diyos hindi lamang sa Israel, kundi sa bagong tipan nga, ipinakita niya rin ang plano niya sa kanyang mga tao, the church. Genesis 17:1-8, nang si Abraham ay may 99 na taon, ay nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanyang nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka, at ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararaming mainam. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ang magiging ama ng maraming mga bansa. Verse 5, hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa at ikaw ay aking gagawin totoong palaanakin at pangagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo
ang mga hari at aking papagtibayin ng aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo ang iyong at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglalakbayan, ang buong lupain ng Kanaa na pag-aaring walang hanggan, at ako'y magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan, ingatan mo ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Dito makikita natin, no? The God who created what we call the unconditional covenant, at tinatawag din unconditional promise. At kapag tinignan niyo po ito, itong pag-aaral ng paggawa ng Diyos ng kanyang tipan, unconditional ito. Dahil dun sa ginawa ng Diyos, usually kapag gumagawa ka ng tipan, pumapatay sila ng hayop. No? Pumapatay sila ng hayop, at yung hayop na yun, magkabila, inilalagay nila. Kunyari, magpapatay tayo ng 3 baka. Puputulin natin yon sa 2. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. And then magpapatay tayo ng manok. Puputulin natin yon sa 2. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Papatay tayo ng tupa. Puputulin natin yon isa sa kaliwa, isa sa kanan. Tapos 2 tayong gumagawa ng tipan, lalakad tayo sa gitna. Okay? Kumbaga, yun po yung ritual na ginagawa nila. At mangyayari kapag ang sino man ang lumabag dun sa tipan na yun, nawa mangyari sa kanya yung nangyari dun sa mga hayop. Alam niyo ba gumawa ng ganung tipan ang Diyos kay Abraham? Pero ang ginawa ng Diyos kay Abraham, pinatulog niya si Abraham. At ang lumakad roon sa 2 hayop na pinahanda ng Diyos kay Abraham na pinutol ni Abraham, Diyos lamang. Na lumalabas, itong tipan na ito ay unconditional. No? Kumbaga, tinatawag din unconditional promise. Hindi ito nakasalalay sa katapatan ni Abraham ang katuparan ng tipan na ito. Nakasalalay ito sa katapatan ng Diyos. In spite of Abraham unfaithfulness, in spite of the children of Israel unfaithfulness in history, tinupad pa rin ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Alam niyo ba yung pangako sa atin, hindi unconditional? Alam niyo ba, hindi ka maliligtas kung hindi mo tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas? Sinabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino may sa kanyang sumampalataya hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero once na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, yung kaligtasan mo, unconditional yun. Yung pangako, hindi nawawala yun. Walang bawian yun. Once na binigyan ka ng kaligtasan ng Diyos, that's it. Ligtas ka na. Once na naging tunay na anak ka ng Diyos, that's it. Anak ka na ng Diyos magpakailanman at kailanman hindi ka na magiging anak ng dyablo. At dito makikita natin kung paano ang Diyos gumawa ng tipan sa Israel. At makikita natin, no, binibigyan pansin dito ng Diyos yung pagtupad niya ng tipan sa Israel. In the same time, binibigyan ng Diyos ng utos ang Israel upang ang Israel, okay, makasunod sa Kanya, maging loyal sa Kanya. Now, sa bagong tipan, makikita natin ang ating Panginoon Kristo may tinatawag na bagong tipan sa Kanyang dugo. Mateo 26:27 hanggang 28, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hebrews 12:24, at si Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasabi ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ngayon, nais kong makita sa inyo, sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, hindi lamang ang Diyos na sinasamba natin, yung Diyos na magpakailanman o umiiral magpakailanman, Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na gumagawa na sinasamba natin ay Diyos na gumagawa ng tipan. Diyos na gumagawa ng pangako. Diyos na mapagkakatiwalaan mo ang kanyang sinabi. Diyos na hindi magbabago. And then, pang-apat na bagay na nais kong makita nyo, sino nga ba siya? Diyos na nagbibigay ng batas at utos. At nakita natin yan. Sa nilita ng Diyos, ang lahat ng salitang ito na sinasabi. So nakita nyo, no? Ito ay may kinalaman sa 10 utos at makikita natin yan sa Exodus 34 verse 28.
At siya'y natira doong kasama ng Panginoon na 40 araw. Ito yung sa Mount Sinai na umakyat. At ang Mount Sinai na yan, located sa Saudi Arabia. At 40 gabi, hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. Mabigat po ito, ha? Huwag niyong gagayain itong ginawa ni Moses. Pag hindi ka kumain at hindi ka uminom ng 40 araw, baka mamatay ka. Si Moses, binigyan ng kalakasan ng Diyos na hindi makakain at uminom. Pwedeng hindi ka kumain, uminom ka ng tubig. Yung iba nagpa-fasting, talaga nagpa-fasting, walang inom ng tubig, walang kain, at napakahaba ng araw ng fasting nila, they end up dead. Okay? At ang makikita natin, si Moses, ginawa itong bagay na ito. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig, at isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Exodus 34:28, nabanggit ko na yan. Again, Deuteronomy 10 verse 4, at kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat, ang 10 utos na sinilata ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, ng kaarawan, ng kapulungan, at ang mga yon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. Tandaan nyo, ang 10 utos ng Diyos ay summary na lang, summary na lang nung 613 laws. At dyan sa 613 laws dyan, may moral law, okay? May tinatawag tayong ceremonial law at may tinatawag tayong mga batas, civilian law, no? Na ibinigay ng Diyos sa tao. Of course, the summary of that is the 10 Commandments. Pagdating ng New Testament, sinamarize pa yan. The summary of 10 Commandments is the 2 commandments of the Lord Jesus Christ. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, and mind, and thou shalt love thy neighbor as thyself. No? Yun na ang summary ng 10 utos ng Diyos. Pero makikita natin dito, ang Diyos na yan, ang Diyos na nagbibigay ng batas sa tao at nagbibigay ng utos. At maging tayo na nasa bagong tipan, bagamat hindi tayo sakop ng batas ni Moses, hindi na tayo under the law, sinabi nga sa Romans chapter 6, no, verse 14, for ye not under the law but under grace, sin will have no dominion over you, for ye not under the law but under grace, but we are under the law to Christ. We are not lawless people. Sa kapanahunan ng iglesia, meron tayong batas na sinusunod. Ito lahat ng utos ni Kristo na makikita mo sa bagong tipan na may kinalaman sa buhay ng Kristiyano sa iglesia. At of course, yung buhay natin bilang mga mananampalataya sa harap ng mga taong nakapaligid sa atin. Makikita natin dito sa 1:14-15, may sinabi ang ating Panginoong Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. So, ibig sabihin, may mga utos ang ating Panginoong Kristo. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo ngayon ang kautusan ni Kristo. So, makikita natin, mga minamahal, bilang mga mananampalataya sa bagong tipan, sakop po tayo ng utos ng ating Panginoong Kristo. Hindi na tayo sumusunod sa ceremonial law ng lumang tipan, hindi na tayo nagkakatay ng hayop upang iato ng ating mga kasalanan at ito'y isasakripisyo natin. Hindi na po yan. No? Ang gumawa sa ating yan, the Lamb of God which taketh away the sins of the world, ang kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero hindi nangangahulugan, bilang mga mananampalataya, hindi tayo sakop ng utos. May batas tayong sinusunod at ito ang batas ng ating Panginoong Kristo. Even the Old Testament, the Old Testament 10 Commandments is the moral law. Hindi po na-abolish yan. Actually, pagdating ng bagong tipan, mas in-upgrade pa ng ating Panginoong Kristo yan eh. Sa lumang tipan, huwag kang papatay. Sa bagong tipan, abay mag-isip ka pa lang ng masama sa kapwa mo na talaga sa isip mo, pinapatay mo siya. Abay, nagkasala ka na rin katulad ng pagpatay sa lumang tipan. Eh, anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba nga lang, kapag pinatay mo siya physically, mas destructive yun. Di ba? Ilang beses ba inisip mo na sana sinasakal mo boss mo? Dahil galit na galit ka. Di ba? O kaya sa isip pa lamang, nag-iisip ka ng malaswa sa kapwa mo, nakakreate ka na ng pangangalunya. Eh ano ba pagkakaiba nito kung nagka-create ka ng pangangalunya physically? Abay nakakasira ito sa katawan, at the same time, destructive ito sa buhay ng tao, maging sa society. Pero as far as sin is concerned, sabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang standard, no, makikita natin, ito'y parehong kasalanan. Na ginagawa natin sa puso at ginagawa natin sa ating isipan. Why? Kasi makikita natin, maging dapat sa puso at isipan ay makapagbigay tayo ng kalulatihan sa ating Panginoong Kristo.
Kahit na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi mo naman kinakailangan magkaroon pa nung tinatawag natin na andun sa kanto ng bahay mo na meron ka malaking rebulto doon na may ilaw, na nilalagyan mo ng bulaklak, pinapabanguhan mo, minsan pinapaliguan mo pa yung estatwa na yon, tapos ninuluhuran mo at nananalangin. Not necessarily lahat ng bagay na pwedeng mauna sa'yo kaysa sa Diyos, idolatry yan. Pwede yan asawa mo, anak mo, trabaho mo, negosyo mo, habit mo, bisyo mo, laro mo. Lahat ng bagay na pwedeng mauna kaysa sa Diyos, ang tawag po dyan idol. Hindi na kinakailangan ng isa pang larawan na inanyuan or inukitan. Tuloy po tayo. Sino nga ba siya? Siya ang Diyos na nagliligtas. Ito ang makikita natin, no? Another progress of revelation, na kung saan sa Genesis nakita natin ang Diyos na malilikha. Pagdating ng Exodus, makikita mo, ipinakilala ng ating Panginoong Kristo, pinakilala ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan na siya ang Diyos na nagliligtas. Exodus 13 verse 14. At mangyari na pagtatanong sa inyo ng inyong mga anak sa panahong darating na sasabihin, ano ito? Kasi dito tinuturo yung pag-observe nila ng Passover. Ano ito? Na inyong sasabihin sa Kanya, sa pamagitan ng lakas ng kamay, ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto, sa bahay ng pagkakaalipin. Exodus 20 verse 2. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkakaalipin. Exodus 14:13, ito po yung nandun sila sa panahon ng kagipitan. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo umuli makikita magpakailanman. So makikita, pag pinag-aralan yung salitang kaligtasan, in context nais kong makita ninyo, may mga pagkakataon, yung kaligtasan na pinag-uusapan sa Biblia, physical salvation. Maraming prayer niyan si David sa Book of Psalm, nung hinahabol siya ni Haring Saul. At napakaraming beses iniligtas siya ng Diyos. Minsan, kaligtasan dun sa panahon ng kagipitan, katulad nito, no? Na pwede nilang ikapahamak. Okay? Talagang kagipitan ito Iniligtas sila ng Panginoon. Minsan, yung word na salvation, may kinalaman sa kagalingan ng katawan, na sinabi sa Book of James, yung healing. Minsan yung kaligtasan, may kinalaman sa kaligtasan ng ating kaluluwa, sa eternal damnation. Ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay sa atin, nilibing at nabuhay na muli. Binigyan niya tayo ng salvation. Now, hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit tayong mga ligtas, hindi tayo tatamaan ng sakit at mamamatay physically. Okay? Pwedeng mangyari sa atin yun. Pero kung usapin na may kinalaman sa eternal damnation, or usapin na may kinalaman na pagkahamak sa impyerno, kung ikay tunay na anak ng Diyos, iniligtas ka na ng Diyos dyan. Binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Tignan natin sa bagong tipan yung mga talatang may kinalaman sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Gawa 4:12. Anong sinabi rito? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. At sino yung pangalan na yan? Gawa 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Actually, paborito kong gamitin itong dalawang text na ito, kasi minsan, may bumisita sa bahay ko, alam niyo na, yung kumakatok ng mga Jehovah's Witness, no? At gagamitan kanila ng pangalan ng Jehovah, na nakasulat naman talaga sa Biblia ng Tagalog. Pero of course, originally, tetragrammaton yun, hindi mo mabibigyan yung pangalang yun. And then sabi niya, Brad, isang verse lang sasabihin ko sa iyo. Papunta na ako ng simbahan nun. At ginamit niya sa akin yung isang talata sa Isaiah patungkol sa pangalan ng Diyos. Sabi ko, wala akong tutol dyan. Pero ipakita mo nga sa akin, sa liwanag ng bagong tipan, ngayon, ating kapanahunan, sa kaninong pangalan tayo maliligtas. And then itong dalawang talata ang ipinakita ko sa kanya. Kaya kung hindi ka mananalig sa pangalan ni Jesucristo bilang tagapagligtas, hindi ka maliligtas. Sapagkat ang tanging pangalan lamang na ibinigay sa silong ng langit. Kapag sinabi pong silong ng langit, nasa ibaba ka, nag-o-obserba ka ng langit. Ang langit nasa itaas, of course, lahat ng nasa ibaba, silong. Di ba? Yung terminong ginagamit natin sa Tagalog noon, na nasa nakakulong yung manok, andun sa silong, tignan mo. Ayan. Sa ibaba, ibig sabihin, yung bahay mo, may ibaba pa ron, andun sa silong yung manok. So kapag ginamit yung silong ng langit, ibaba ng langit, silong, preparing sa lupa, dito sa mundong ito. So, sinong pangalan ang ibinigay diyan?
Ang pangalan walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Titus 3:5 and 6, napakaganda po nito. Na hindi dahil sa mga gawang katwiran na ginawa nating sarili. Yung salitang gawang katwiran dito, ang ibig po sabihin dito, religious works. No? Any religious works na pwede mong magawa, anumang pangkating pananampalataya ka, na hindi dahil sa mga gawang katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Hindi po may kinalaman sa baptism to, no? Yung paghuhugas rito, ang idea po nito, paglilinis na ginawa sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Alam niyo, kapag pinag-usapan po ang kaligtasan, ang laging bida rito, hindi ang tao. Ang pinag-usapan po ang kaligtasan, ang laging bida rito, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos po ang may talino na siyang gumawa ng kaligtasan sa tao. Hindi kayang isipin ng tao kung paano niya maililigtas ang kanyang sarili sa harapan ng banal at matuwid ng Diyos sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Walang anumang mabuting gawa sa atin sa harapan ng Diyos na magiging katanggap-tanggap sapagkat ito'y gawa ng isang makasalanan. Ang gumawa po sa atin ng kaligtasan, walang iba kundi ang Diyos. Ang nag-imbento po at nagkonsepto at nagsagawa ng kaligtasan, kundi ang Diyos. Kaya kung may pag-uusapan tayong bida patungkol sa kaligtasan, hindi tayo, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung magbabahagi ka ng salita ng Diyos sa tao, no, huwag niyong pahirapan. No? Simple lang po ang kaligtasan. May tagapagligtas, may magliligtas. Okay? Kung ikaw ang tagapagligtas, ibig sabihin, kaya mong iligtas ang sarili mo. Pero kung hindi ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang ililigtas. At narito ang tagapagligtas, kaya siya tagapagligtas, unang-una, kwalipikado siyang tagapagligtas at may kakayanan siyang tagapagligtas. Ulitin ko po, kwalipikadong tagapagligtas. Tayo hindi kwalipikado eh. Tayo makasalanan. Pangalawa, hindi rin tayo kwalipikado dahil wala rin tayong kakayanan. Maari, kung kaya mong iligtas ang sarili mo, ang maililigtas mo lang yung panahon mo, yung sarili mo dahil mamamatay ka eh. Paano yung ibang panahon? Pero yung tagapagligtas natin, nagawa niyang magligtas sa nakalipas, nagawa niyang magligtas sa ngayon, at magagawa niyang magligtas sa hinaharap sa mga taong lalapit sa Kanya. At alam niyo, ang kaligtasan hindi nagsimula noong 1914. Kagaya ng argumento ng Iglesia ni Cristo. Na nagkaroon lamang ng kaligtasan sa Pilipinas nang itinatag ni Felix ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi ang Iglesia ni Cristo, yung church, ang magliligtas sa tao. Kinakailangan umanib kayo. Kaya lahat tayong Baptist, kung nais nating maligtas, umanib tayo sa kanila. Di ba? Kailan lang nagsimula yung 1914? Paano na yung mga 1913 pababa? Nasa na yung kaligtasan nila? Ang kaligtasan po nagsimula pa ng Genesis. Ang kaligtasan po nung magkasala ang ating mga unang magulang, si Eva at Adan. Ang kaligtasan po nung si Eva at Adan ay gumawa ng sariling sikap nila at binihisan nila ang kanilang sariling katawan ng mga hubot-hubad at nakita lang hubod-hubad sila dahil sa kasalanan at sinuotan nila ito ng mga dahon, ngunit ito'y inalis ng Diyos. At ang Diyos ay pumatay ng hayop, isang hayop na inosente, na pinatay ng Diyos upang kunin ang balat nito at yung balat ay gawing damit ng kanilang katawan. Okay? Diyos ang gumawa, no, ng kaligtasan sa ating unang mga magulang. Kaya nga pagpasok nung Abel at Cain, naturuan na sila at alam na nila kung paano sila lalapit sa Diyos. Di ba? Si Abel, lalapit sila sa Diyos sa pamagitan ng tupa at ito'y katanggap-tanggap sa Diyos. At itong tupang ito'y hinihaing patay sa harapan ng Diyos. Hindi katulad ni Cain. Ginamit yata lahat yung mga tawag rito, itinanim niya sa pamagitan ng kanyang lakas, bunga ng lupa, upang ihain sa Diyos, na hindi nagpapakita nung tinatawag nating sacrificial death. Saan nila natutunan yung aral na yun? Of course, sa una nilang mga magulang. Saan nila nakita yun ng unang mga magulang? Of course, sa Diyos, na kinakailangan pumatay ng inosenteng hayop upang tanggalin ang balat nito at gamiting balabal sa kanilang katawan. Doon pa lang nagsimula ang kaligtasan hanggang sa hinaharap. Of course, ang kordero ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo na siyang dumating para mamatay sa ating kasalanang lahat. Sino nga ba siya?
Diyos na mapanibughuin. Next slide. Exodus 25. Bibigyan natin pansin ito, no? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat ako'y Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Deuteronomy 4 verse 24. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos, Deuteronomy 6:15, Diyos na nasa gitna mo, isang mapanibughuing Diyos, baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Joshua 24:19. At sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos, siya'y mapanibughuing Diyos, hindi niya ipapatawad ang inyong mga pagsalansang ni ang inyong mga kasalanan. 1 Corinthians 10:20-22. Subalit sinasabi ko, ng mga bagay na inihahain, pansinin nyo ng mga hintil sa kanilang inihahain sa mga demonyo. Kapag yung mga hintil nung kapanahonan ni Apostol Pablo, naghahain sa Diyos-Diyosan, hindi naman yung bato ang inahaniinan nila. Ang inahanian nila, yung nasa likod ng mga bato na yon. Ano yon? Mga demonyo. At hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakikipag-isa sa mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Kayo hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng demonyo. O imumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon, tayo bagay lalong malakas kaysa Kanya. Now, napakinggan ko si Oprah. Kilala niyo si Oprah Winfrey? Lumaki sa Baptist Church yun. Kaya lang, ewan ko ano nangyari sa kanya. No? May sinabi siyang statement, hindi ako makapaniwala doon sa sinabi ng Biblia, na ang Diyos ay silosong Diyos. Alam niyo ba isa sa mga pangalan ng Diyos ay selos? Anong ibig sabihin nito? At lahat ng talata na may kinalaman dun sa salitang selos, na ang Diyos ay nagseselos, laging connected to sa idolatry. Ulitin ko po, no? Katulad nito, New Testament, ginamit natin. Halos lahat ng talata, 90% to 99%, na makikita nyo na ginagamit yung word na mapanibughuing Diyos. Konektado lagi ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. May tinatawag bang tamang pagsiselos? Yes. Ano ba ang pagkakaiba ng selos sa inggit or envy? Sa Tagalog, may word tayong selos, jealous, tapos sa envy, meron din tayong word, inggit. No? Well, of course, yung selos, kapag ito'y pinag-aralan nyo in the context of some of the passages here in the Bible, ang idea po ng selos na tinatawag natin, ito yung nasa sayo, ayaw mong mawala. Okay? Ito yung nasa sayo, ayaw mong mawala. I-relate natin sa mag-asawa, no? Kumbaga yung atensyon ng asawa mo, imbis na napupunta sa'yo, napupunta sa ibang lalaki. Ang nangyayari, nagseselos ka. Natural lamang yun na magselos ka sapagkat nagmamahal ka. Okay? Ngayon kayo namang mga taong nagpapaselos, mali ang ginagawa ninyo. Kung nagpapaselos kayo, lalo na yung magbo-boyfriend, mag-girlfriend, titignan ko nga kung talagang mahal ako ng boyfriend ko, pagseselosin ko siya. Huwag niyong gagawin yun. Okay? Ang Diyos may karapatang magselos dahil ang Diyos ay banal. He's zealous of His love towards His people at ayaw niya itong mawawala sa Kanya. Nawawala lang yung mga tao ng Diyos sa Kanya kapag yung nilikha niyang mga tao, pinapalitan siya at imbis na sumamba sa tunay na Diyos, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Ano naman ang pagkakaiba ng envy? Yung envy, yung isang bagay na nasa sayo, gusto kong makuha. Okay? Kaya ako naiinggit. May posisyon si Paul, gusto kong makuha yon. Gusto ko akin yon. May magandang bisikleta si Astrid, gusto ko yung bisikleta na yon. Meron na akong bisikleta. 4 nga lang ang gulong. Pero gusto ko yung kay Astrid High-end Napakagaang, parang papel. Nagagamit niya sa bundok. Gusto ko yon. Asawa, okay? Gusto ko yon. Yun po yung inggit. Negatibo ang pagkakagamit nito sa Biblia. No? At hindi po ito ginagamit ng Diyos. Ang ginagamit ng term ng Diyos, yung word na jealous. At ipinakikita ng Biblia, ang Diyos may karapatang
magselos sapagkat siya ang lumikha sa kanyang mga tao. Siya ang nag-alaga ng kanyang tao. Siya ang pumili ng kanyang tao at ang buong katapatan at pagmamahal lamang dapat nasa kanya. Ngunit kapag pumasok yung Diyos-Diyosa na tinatawag, na yung puso ng kanyang mga minamahal lumalayo sa kanya at pumapaling sa iba, doon mo makikita yung word God is a jealous God. Dito makikita mo yan sa New Testament. Hindi tayo pwede makipag-fellowship sa dulang, sa hapag ng demonyo, in the same time, sa hapag ng Diyos. Ang idea po kasi nung tinatawag rito, kumakain ka at umiinom ka, yung acceptance at saka fellowship. Aba, hindi pwede yung nakikipaglaro ka sa Diablo, nakikipag-fellowship ka sa Diablo, in the same time, gusto mo makipag-fellowship sa Diyos. At ang sabi nga rito, iminumungkahi baga natin sa paninibugo ang Panginoon? Tayo baga lalong malakas kaysa Kanya? Abay, kapag ginagawa natin yon, may term tayo sa Tagalog niyan yung namamangka ka sa dalawang ilog. Abay, hindi pwede, hindi naman apat ang kamay mo Dalawa lang. At mangyayari niyan, hatol ang tatanggapin mo sa Diyos. So pag-aralan nyo yung context ng jealous God, at ang makikita nyo, it is always used in the context of what? Of idolatry. At ang jealous na to, hindi katulad ng selos natin. No? Na yung selos natin, apektado na ng kasalanan, tayong mga tao, ang selos ng Diyos ay banal. Walang halong kasalanan. Tayo, apektado na ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, pwede rin tayo magselos, lalong-lalo na kung ikay nagmamahal, kung ikay tapat. Pwede ka rin magselos. At pwede mong ipakita yung bagay na yan. Not to the point na mananakit ka. Makikita po natin dito, sa Biblia, ang Diyos na ipinakikilala niya ang kanyang sarili, He is a jealous God. Kung Diyos ay banal, He wants us to be holy also. Kung Diyos ay tapat sa atin, nais niya rin tayong maging tapat sa Kanya. Kung Diyos na andun yung zealousness, no? Naalala niyo yung ating Panginoong Jesucristo, nung pumunta siya ron sa templo, pinagbabalibag niya yung mga lamesa ng mga nagtitinda ron. The seal of the Lord's house has eaten me up. Ganun na lamang yung zealousness ng ating Panginoong Jesucristo dun sa kabanalan ng templo na itinayo during that time, Temple ni Herod nga ang tawag doon sapagkat si Herod may building project doon And yet, kinikilala ni Jesucristo na yung templo na yun, doon kinakatagpo ang Diyos. Doon lahat ng mga panalangin ng mga Hudyo sa totoong Diyos ay ginagawa nila. And yet, ginawang bentahan ng mga tao yun. Ginawang palengke, nagalit ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita mo yung banal na pagkagalit niya ron. Bakit? Kasi mahal na mahal niya ang Diyos na ayaw niyang marurungisan ang tahanan ng Panginoon, na kung saan kinakatagpo ng mga tao ang Diyos sa pamagitan ng panalangin at pagsamba sa kanila. And then, huling-huli na, kung makita ninyo, Exodus 25-6, Diyos na nagpaparusa at nagpapala. 25-6, so wag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi ng mga napopuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ng libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Deuteronomy 30:19, aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Jeremiah 17:5-8. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humuhiwalay sa Panginoon. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang, at hindi makakakita ng pagka ang mabuti ay dumating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig
na nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang tag-init o ang init ay dumarating, kundi ang kanyang daon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So parang Psalm 1, no? Sa Salmo 1 ang pangako dito. Anong pinakikita ng katotohanan ito? John 5:25 to 29. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mga bubuhay sapagkat kung papaano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman ang anak. Pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Verse 27. At binigyan niya siya ng kapamahalaan na makahatol sapagkat siya ang anak ng tao. Verse 28. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan, lahat ng nasa libingan, ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti sa pagkabuhay ng maguli at ang mga magsisigawa ng masama sa pagkabuhay ng maguli. Verse 29, listen carefully, hindi po yung nagtuturo ng general resurrection. Okay? Kasi kapag binasa niyo itong sinabi ni Jesus Christ, it seems it is general resurrection. Yung sabay na bubuhayin, sa kanan, yung mga mabubuti, sa kaliwa, yung mga masasama. Bagamat sinabi rito sa verse 29, pareho silang bubuhayin pero hindi nangangahulugan sabay. Sapagkat sa Progress of Revelation, pag binasa mo yung Book of Revelation, magkahiwalay ito ng 1,000 taon. Ang una mo nang bubuhayin, yung mga patay kay Kristo. Tama po? And then makakasama niya tayo sa milenyo, yung pangalawang bubuhayin sa Great White Throne Judgment, yung mga namatay na hindi kilala ang tunay na Diyos. From Genesis to Revelation. Pero tandaan nyo, makikita natin, may paghatol at may pagpapala sa dalawa. At yung makikita nating binasa natin sa Exodus 20, no, na sinabi rito, na ako'y mapanigbuhuin, aking dinadalaw ang kantampalasa ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napopuot sa akin at pinagpapakitaan ko ng kaawa ng mga libu-libong umiibig sa akin, tumutupad ng aking mga utos. Ang idea po rito, no, sa ancient Near East, kung iisipin nyo, kapag sinabing tahanan doon, hindi lamang tumutukoy ito sa isang pamilya katulad ng konsepto natin dito sa Pilipinas o sa Amerika, isang family unit. Sa kanila kapag sinabing family unit, isang angkan. Andun si lolo, si lola, si anak, andun si apo, hanggang yung apo sa tuhod na andun nakatira. Magkakasama sila. Kaya kapag bumisita ang Panginoon, nung tinatawag nating paghuhusga, sa isang magulang, doon sa tahanang yon, yung buong angkan damay, mula sa lolo hanggang sa pinakaapo. From third and fourth generation. Of course, kahit naman sabihin natin, kung ang iyong mga lolo't lola, okay, ay maparambahan sa Diyos-Diyosa na minana ng iyong mga magulang at ipinamana pa rin sa iyo, kung ano yung sumpa sa kanila, aabutin din ng magulang yun at aabutin mo rin yun hanggat hindi ka nababago. Mapuputol lamang ang sumpa na yan kapag nakilala mo ang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. May tinatawag tayong kasalanan or bent. Sa lahi namin meron. No? Kasi Ghostbuster yung lahi namin eh. Okay? Yung tipo bang bagamat gumagamot, tumutulong sa kapwa, pero may kinalaman pa rin yun sa dark side eh. Spiritism eh. Na ang magmamana ng dapat tatay ko, dahil siyang panganay, ay ayaw ng tatay ko. Eh sa lahi namin, ang panganay ng mga apo kami. Kami rin dapat ang magmamana nun. Kaya lang salamat sa Diyos. Naputol yun. Nung makilala namin si Jesucristo bilang tagapagligtas. May bent po yan sa history ng lahi ninyo. Mga kaibigan, ito lamang po ang hamon ko sa inyo. No? Unang punto pa lamang, at sa outline natin, Brad, ang pagpapakilala ng Diyos, sino nga ba siya? Diyos na umiiral magpakailanman, Diyos na manlilikha, Diyos na maggumagawa ng tipan, and then Diyos na nagbibigay ng batas, Diyos na nagliligtas, Diyos na mapanibughuin, at Diyos na nagpapala at nagpaparusa. Isang punto pa lamang po yan, 6 points pa ang tatalakayin natin. Pero naniniwala tayo, ito ang pundasyon na dapat munang paniwalaan natin kung sino ba ang Diyos na sinasamba natin. Manalangin po tayong lahat. Ang maraming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa oras na ito na iyong pinagkaloob.
tunay nga po ikaw ang Diyos na puno ng kapangyarihan, na dapat kami nakaluhod lagi sa iyong harapan. Dapat katakutan at paglagakan ng pagtitiwala. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ipinakilala mo ang iyong sarili mula sa iyong salita, na kami ay mga taong hindi nangangapa-ngapa kung sino ang Diyos at kung anong klaseng Diyos ang aming sinasamba. Salamat sa oras na ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May we ask Brother Rene to usher? Kuya Rene, pakipanalangin mo yung ating pagbibigayan. Amen. Okay, tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Maraming pong salamat sa inyo sa first service. Hilingin ko po si Deacon Rapi, siya nga pala, lahat po ng officers. May meeting po tayo mamayang 1:30. Okay? Deacon Rapi, close us in prayer.